Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Title niya dito is OMB, Bagong Panakot. Ito, nasagap niyang impormasyon na ang mga kongresista na hindi daw boboto pabor sa impeachment ni VP Sara, maliban sa hindi bibigyan ng pondo, posibleng kakasuhan din daw sa OMB. Ano yung OMB? Ombudsman daw. O, pakinggan natin siya. Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Paano yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisan na lang to. Wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at bar. Tiisan na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yon. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng twin. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba ito nangyayari sa bansa natin? Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin. Sabi, no? double attack. Pag hindi ka madala sa pondo, kasi may mga ano dyan talaga na ano ito? May prinsipyo. Pabayaan mo na yung pondo na yan. We can survive. Paano yung kaso? Kung may nangyari nung una, basta. So, ang hindi matakot o hindi madala sa pondo, baka madala, mapuwersa sa kaso. OMB, DOJ, NBI, SEC. Sabi naman. Ito na naman, baka mamaya, bansagan na naman nila si Senator Amy ng fake news. Kasi may napanood akong video niya kanina na mayroon daw nakatanggap siya ng abiso, warning na Senator Amy, huwag kang magkumpiyansa, huwag kang labas ng labas. Bakit? Baka ma-Jason sa ka. Aaresto kayo ka rin ng NBI katulad ni Jason sa. Bakit daw? Si Jason sa nagpakalat ng balita na may sakit si Pangulong Marcos. Ito naman si Senator Amy, ganun din. Na-interview siya sa Cebu, sabi niya, labas-pasok sa ospital si PBBM. So dahil doon sa kanyang payag tungkol sa kalusugan ng Pangulo, baka ma-Jason sa siya. But anyway, speaking of Jason sa, nakalabas na po si Jason sa at lalabanan na lang niya ang kaso. 2 kaso ang hinaharap ni Jason sa. Yung una, yung false publication or false utterances, violation ng Article 154. Yun yung na-issuehan siya ng warrant of arrest na nagkamali, nilagay na non-bailable. Although, magaan na kaso lang yun, pwede ka makapagpiyansa. But then, dahil nagkamali nga yung korte, nakulong siya ng 5 days. Mabuti naman at nag-apologize yung korte sa pagkakamali at tinanggap naman ni Jason Sa. So, ang isang inaabangang update sa kasong naisamba kay Jason Sa yung cyber libel. Ibang kaso na naman yon. So,
Mag-i-issue ba ang korte ng warrant of arrest o hindi? O, yun ang... Kaya, patong-patong ang kaso ngayon ni Mr. J. Sonsa. Dahil nagsasalita, matapang. Ganon din itong Brave 18 Marines, patong-patong din, kasama si Attorney Levi Livito Baligod, patong-patong din na kaso. At ang update kanina, nagkaroon ng open forum with yung Brave 18 Marines. Kaharap nila ang mga more than 50 retired generals, admirals, colonels, at iba pa para maliwanagan yung mga issue. So nagtanong yung mga retired generals, admirals, yung iba sa kanila against, critic ng Brave 18, but after daw sa paliwanag, kasi question and answer, satisfied na ngayon ang mga retired generals, admirals. Kaya lahat na nag-attend doon, more than 50, perma na ng manifesto of support sa Brave 18. So, abangan natin. Walang pinadalo na mainstream media at saka social media bloggers kasi yon ang request ng Brave 18 at kanilang abogado. Baka daw is-splice yung video o i-manipulate yung proceedings doon para sirain ang Brave 18. Kaya abangan na lang natin, ilalabas din yung resulta ng forum na yon sa selected media outlets na yung hindi bias. Kasi karamihan mainstream media ngayon, wala nang tiwala ang Brave 18. Kahit ako, wala na akong tiwala sa mainstream media, maliban na lang sa SMNI at saka sino ito? Net25. Baka doon tayo makakapanood ng pangyayari sa forum with Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Si ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Ug iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Na iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So, abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagrubong ata. Nakawalay gid diri. So, naghaw man na gyud. So, nindot na gyud kayo kayo manaog. So, nagit nimo ayo. Nagit mi nga yata ka nagita kuan sir. Ang among balay. So, karon ante yon sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. Salamat sa tong video. Nag-atop ra gyud mi. So, pila day imong anak ate? 5. So, karon pagit ka ra ka balay. Karon pa gyud. Sige te, salamat.
pansin, kabalay gid ko. Ano pa gid ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Oo, sige te, salamat po.